patunayan at gusto ko ipakabit sa inyo ay ang patunayan na si Kristo ay hindi lamang basta taong tao. Kundi si Kristo, kung atin pong babasahin itong banal na kasulatan, dito po sa John, chapter 1, sa verse 1, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nagpasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Ito pong talata ang ating ginagawa. Kung inyong papansinin, nagpasimula siya ang Verbo. Ang tinutukoy po dito ay yung salitang siya. Hindi rito ang anong kalagayan ng siya, ang tawag sa kanya sa siya ay Verbo. Pag sa English natin, babasahin niya kapatid. Ang sabi rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God, sa verse 3. The same was in the beginning with God. 3. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Sa pamamagitan daw niya, ginawa ang lahat ng mga bagay. Ninong niya yun, ang tawag sa kanya ang Verbo. Ngayon, maaaring sabihin ng iba, ay puro Verbo basta salita lang yan. Na ang ibig sabihin ng salita lang gaya ng naririnig sa akin. Hindi po ganun. Maaaring sa Tagalog at mabuting balita, ang ginamit na bulbito'y salita. Pero, pag ating aalamin, ito ay isang katawan. Mababasa natin ito sa Apokalipsis, Kapitulo 11, sa talata 13. Ganitong pagkasabi. At siya'y nararap na ng damit na winiskan ng bubong. Ang kanyang pangalan ay tinatawag ang Verbo ng Diyos. Pansinin natin anong salita rito. Ang kanyang pangalan ay tinatawag na Verbo ng Diyos. Yung iba nagsasabi, ito raw Verbo, itong salitang naririnig. Pero dito sa ating binasang talata, ang sabi, ang Verbo ang kanyang pangalan. Kaya maliwanag na pinapakita, hindi ito literal na salita. Kundi itong verbong tinutukoy, bagamat ito sa mabuting balitay, salita, itong salita o verbong ito ay tinatawag na pangalan. Pero itong pangalan ito, na siyang verbo, ano raw ang sabi ng kasulatan? Tingnan po natin sa banal na kasulatan sa Juan, sa Kapitulo 1, sa talata po na 1, nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Ang sabi raw, itong pasimulan ito, ang sabi, kasama na siya ng Diyos. At ang napakaliwanag dito, hindi lang siya basta kasama ng Diyos. Kundi ang sabi, siya ay Diyos. Eh, maaaring sabihin natin, talaga bang ang Diyos ng pasimula ay mayroong kasama? Pero ba talagang tinutukoy ang Biblia na kasama ang Diyos? Basahin po natin sa Biblia na talagang ng pasimula ay may kasama ang Diyos. Dito sa Genesis, sa Kapitulo 1, sa talata po na 26, ganitong pagkasabi ng kasulatan. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Napakaliwanag, kapatid, ang sabi ng kasulatan, lalangin natin o ditkain natin o sinabi ko, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Pag sinabi, lalangin natin,
Kaya ang sabi doon sa John 1:1, nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ay di paliwanag, may kasama na ang Diyos. At nang ang Diyos ay may kasama, hindi naman sinabi nito ang Diyos. Pero maliwanag ang sabi sa John, may kasama siya. Sino ang kasama niya? Ang verbo. Ngayon, kung ang Diyos ay tiyak na sinasabi na mayroong kasama, at dito sa Juan na inulit ng mga apostol o ng banal na kasulatan, ay sinasabi na kasama na ang verbo. Ano ngayon yung verbo niya? Nababasa ulit natin sa Juan kung ano yung verbo niya. Ang sabi nito sa Juan Kapitulo 1 sa talata 1, nang pasimula siyang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay ano raw yung verbo? Sabi rito, ang verbo ay Diyos. Ngayon, maaaring sabihin natin, ay baka yan ang ama. Ang hindi po, ano nang tinukol ang Biblia. Ang sabi dyan maliwanag ang salita kasama siya ng Diyos. At yak natin, yung sinasabi, yung Diyos dito, na ang kasama ay ang verbo, yun ang ama. Pero maliwanag din sinasabi rito, na yung verbong kasama ay Diyos. Ngayon, kung verbo ay kasama, anong ginawa ng verbo dito? Sabi dito, kung wala siya, wala ang lahat ng mga. Ibig sabihin, kasama siya sa pagkita. Ay totoo ba yan? Ang dibasahin natin dito sa Kawikaan. Maliwanag ang tinutukoy ng banal na kasulatan sa Kapitulo 8 sa talata na 22. Inariya po ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakas. Bago pinasimula ng kanyang magawa ng una, ako'y nalagay mula nung araw, mula nang walang pasimula. Bago nilikha ang lupa, ako'y nailabas ng wala pang mga kanaliman, mga wala pang bukal ng sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay nailabas na. At kung itutuloy natin sa verse 13, nasa siping nga niya ako, na gaya ng isang matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya, araw-araw na nagagalak na lang. Hindi napakaliwan. Sabi, ako ang kanyang matalinong manggagawa. Hindi siya, hindi na tama na gumagawa. Kaya sabi, siya ang matalinong manggagawa. Ay nang dumating ang kapanahunan, anong sabi ng verbo? Nakakatilo, anong sabi ng Biblia? Ano ginawa ng verbo? Basahin po natin sa John, ating balikan. Ang sabi rito, John chapter 1, sa verse 14. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong ng sama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ano lang ang ginawa ng verbo? Nagkatawang tao. Anong ibig sabihin na nagkatawang tao? Nakitulad sa tao. Hindi tao, nagkatawang tao. Sabi ng Biblia. Tiyak ba natin si Kristo ito? Basahin natin sa Biblia. Pilipos. Ganito ang pagkasabi ng kasulatan sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2. Sa talata po na 6 hanggang 7. Simulan natin sa 5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus ginawa. Na siya bagamat nasa aling Diyos, ay hindi niya inari ang isang bagay na nararapat palangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus sinubad niya ito at nagkanyang alipin na itulad sa mga tao. Dahil ng aking sinasabi, ng aking paksa, si Kristo ay nakitulad sa mga tao. Hindi siya basta tao, kundi siya ang sabi ng kasulatan ay tumulat sa tao. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, kung ang Kristo ay tumulat sa tao, anong dati niya kalagayan?
ang dati niyang kalagayan, gaya ng John chapter 1, sa verse 1, ang sabi, ang Verbo ay Diyos. Yes. Ay di baliwanag. Lord. Dahil kung Kristo pala ay nagkatawang tao o nakitulad sa tao. O sige, dahil kailan oras, okay na. Sinamat ka, no? Ano po yung birthday niya? Boy po. Waiting po kayo. Amoy. Waiting kayo. Kaperlin, makinig po kayo sa mga tanong ko ha. Cowboy, ayon po, meron ng Biblia po niyo. Bakit wala ko ng Bible? Pero may Bible po sa Bible. Ito po. Ayon po sa Biblia, ilan po ang tunay na Diyos? Ano may sahin ko sa Biblia? Ha? Para mas maliwanag. Ibasahin sa Biblia. Ito ba? Tulad. Yan lang yan, kung isa, Hindi. para... Number naman ang babasahin mo. Kaya mo ba ng number? Mas maganda sa Biblia. Kasi kayo na ang pinag-uusapan. Di ba? Hindi, maliwanag naman eh. Gusto babasahin ko sa Biblia. Mas maganda. Di Bible. Basahin natin. Dito po sa John chapter 17, sa verse 1. Ito ang pagkasabi ng kasulatan. John 17, verse ganito ang pagkasabi. 1 kapitulo 17, talatang 3. At ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makikilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong isinugo sa makatipagay sa Jesus. Napakaliwanag po. Yan po ang sagot po. Sabi, mayroong isang Diyos na tunay at ikaw na makikilala. Maliwanag yan, sabi dyan. Ikaw na Diyos na tunay at ikaw, yung ikaw at saka yung Diyos tinatawag na isa. Babasahin po muna natin muli. Baka kasi dito tayo. Cowboy, yun ang tanong ko. Yan, no? Ito ang tunay na buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makikilala nila iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo. Sino yung makikilala? Iisang Diyos na tunay. Ikaw at siya. Ito ang tanong ko eh. Ilan ang Diyos? Tatanong ka rin. Wala ka lang tanong. Pag sinabing iisang tunay na Diyos, kanino lamang tumutukoy? Baka tuloy natin ang John 17 kung kanino tumutukoy yung isa. Ayaw niya kasi magbasahin ng talata ng Biblia. Hinawakan niya. Ikaw ay makikilala nila. Basahin natin. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala nila iisang Diyos na tunay at siya. Sino yung makikilala kita? Ikaw at siya. Ayan siya. Ito. Hindi mo kasi nag-aawag. Dapat ito kasi. Nagbabasa ka dapat ng Biblia. Mahirap pag di ka na. Ikaw magbasa. Siyang. Oo, siya. Hindi siya. Ay, ano ba yung siya? Hindi, nandito kasi. Hindi. Ano ba yung siya? Hindi ba tao yun? Hindi ba persona yun? Ikaw at siya. Okay, bakit? Iba pa ba naman yun? Kahit na yun ang INGLA, ang tinutukoy pa rin dyan ay person. Sino yung ngayon isang yun? Ikaw at siya. Maliwanag yan. Pagtanong ka. O kung sa oras, kung minutes ka na. Hindi ba sabi tanong ko eh, sino yung ikaw? Ang lino naman sagot ka, 17. Ikaw o makikilala ka, isang Diyos na tunay. Ikaw at siya. Iyong sinubo si Jesu Cristo. Ayun, basahin mo. Manawag ang sinong Hindi, Biblia. sa makatwid. Ang yung Diyos na isa, yung bang Ama, Ikaw at siya. Ayun ang sabi. Yung Ama at saka si Cristo tinatawag na isang Diyos na tunay. sa makatwid. Yung ba naman, babagulo kayong talatang yun. Iyon ang lino ng talata. Alam nyo, pag kayo hahawak ng Biblia, makikita mo liwanag. Sino mo? Hindi. Sister Perly. Wala ka Ipan naman. mo. Ngayon siya kayo tanong No, ipahiran mo. Ipahiran mo yung Bible kasi yung sagot pa, ayaw niya mo. Basahin. Kaya siya nalilito. Wala po kasi kayong So, Bible. basahin mo. Kasi sa 1:1, Sige. na nabasa niyo na Kristo ay may pasimula. Ang sabi ba? Nang pasimula. Ang Diyos bang tunay, may Hindi, pasimula? hindi sinabi si Kristo ay may pasimula. Ang sabi niya, nang pasimula, hindi sinabi si Kristo ang simula. Hindi naman ang tanong ko eh. Basahin mo. So, basahin natin ha.
Mukhang nagkamali ka lang. Oh, yun nga, mali kasi ang tanong mo eh. May pasimula. Hindi, mali kasi ang tanong mo. Babasahin ko. Babasahin ko muna yung tanong niya. Ito, kinot niya eh. O, para mas maliwanag. Nang pasimula, siya ang verbo. Sinabi ba yung verbo yung may pasimula? Ano sinabi ba? Nang pasimula, in the beginning. Hindi sinabi ba yung verbo may pasimula? Eh kaso mo, nabago nung siya'y magtanong. Nagkamali siya ng interpretation para ipaliwanag yun. Hindi naman sinabi dyan yung verbo may pasimula. Di mo, Brad, basahin mo. Sinabi ba dyan ang verbo yung may pasimula? Ang sasabi yung oras, tapos na kayo. Sige. Ngayon, maliwanag yun sa talata yun. Sa loob ng Iglesia ng Cristo. Hindi kami tumututol na ang tayong sa Cristo properly ay anak ng Diyos, ang kapamagitan ng Diyos sa mga tao, hindi siya nagkakala, kapag siya'y pinabalan ng Diyos. Subalit, ayon po sa Biblia, ilang po ang Diyos na kinakilala po ng Biblia. Unahin natin yung pahayag mismo sa lumang tipan muna sa Malakias 2:10. Ang sabi rito, wala ba tayong lahat na isang Ama? Hindi ba isang Diyos ang lumanap sa atin? Napakaliwanag po sa Freddy Cowboy na isa lang po ang Diyos na lumalang sa buong sanlibutan at maging sa tao. Kaya may kasubali po yung binabanggit po ni Cowboy na sa Genesis 26 na sinabi doon na dalangin natin sapagkat hindi mo tiyak doon kung ilan. Di ba? Kasi pwedeng sinabi yan, kasama rin sa pagkakalalang. Pero napakaliwanag, isa na po lumalang. Ang Ama, hindi po yung anak. At maging nang isinugo po ang ating Panginoon sa Kristo, ibig ko lang pong bigyan din yung kung ba't yung sinabi ni Cowboy sa 1:17, 1-3, dito nagsasalita, ang mga bagay na ito ay salita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating ang oras. Sa mga malinaw po, ang sasalita rito, sino po? Yung anak, ang ating Panginoon sa Kristo. Ang kanyang kausap, yung kanyang ama. Yung pong anak na nasa lupa at yung kanyang ama na sa langit, iba po yun. Ano katunayan? Sa 3 po, ang sabi ni Kristo, ikaw ay makilala nila iisang Diyos na tunay. Pag sabi ikaw, tumutukoy po yun sa kausap ni Kristo, yung kanyang ama. Kung tatanggapin natin, yung ama ay Diyos, pati si Kristo ay Diyos din, yun ito magiging dalawa ng Diyos. Ano po ang role ni Kristo? Narinig po ninyo, siya iyong sinugo. Bakali, iba po yung nagsugo, iba po yung sinugo. Ang sinugo, yung anak ni Kristo. Ang nagsugo, yung nag-iisang Diyos ang Ama. Sa mga Cowboy, actually, sa ganang mga iba si Kristo po, sa amin si Kristo po, higit sa karaniwang tao. Pero hindi po siya kasama sa pagiging tuwin ng Diyos. Kundi sabi lang po, yung Ama. Kasi ganito, yung Ama, Diyos din, pati yung anak, Diyos din, ganito po, maging dalawa ng Diyos. At maging si Kristo po, nung magkasalangit, naiwan po sa mga apostol. Dito po ang turo ni Apostol Pablo, mga tunay na mga Kristiyano. Unang Korinto 8:6. Ito po. Ngunit, sa ganang atin. Kasi sa ganang kanila, ang Diyos po nila, kasama si Kristo, yung anak. Subalit sa mga tunay na mga Kristiyano, ito po ang nakalagay. Ngunit sa ganang atin, ay may isang Diyos lamang. Ang Ama. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya. Kaya napakaliwanag po, panahon ng lumang tipan, ng mga proseta, ng ating Panginoong Kristo, at ng mga apostol, isang tunay Diyos, ang Ama. Ngayon, ano po ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Kristo kung hindi siya ang tunay Diyos? Dito po mismo sa 1:8-40, dito ang kanyang pahayag. Sa kanya sinabi ni Jesus, dito sa 39, datapat ngayon, pinasisikapan niya akong patayin na tao. Tao.
sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Napaliwanag po, Mang Boy, ang sabi ni Kristo, siya ay tao. Ngayon, 42. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, hindi niya sinabing kaming mag-ama. Kaya sabi niya, ay inibigin niyo ako. Napakaliwanag po eh. Ayon kay Kristo, ang Diyos na dapat nating makilala, yung ama niya, na dapat ama din natin lahat. Ito pa, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Sa mga before, si Kristo mismo may pinagmulan. Siya po ay nagmula mismo nanggaling sa Diyos. Ano pa, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. According po ng mga apostol, ng mga propeta. Kaya ang first reason po namin, kaya hindi namin sinuturo sa mga tao na si Kristo po ay Diyos, fairly, sapagkat ayon po sa Biblia, isa po ang Diyos. Ang Ama lamang. Di mo tanggapin yun. Sapagkat yung sutuloy ng Biblia. Ikalawa, sabi po ni Kristo, siya ay tao at hindi Diyos. At ikatlo, ang Diyos po ba pumapayag na siya ay Diyos na, tao pa? Dito po sa Osea 11:9, ito ang ating mababasa. Hindi ko sasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahama kay Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Totoo, ang Diyos pumakbenta sa lahat. Pero siya papayag na siya Diyos na ay tao pa. Hindi po namin. Hindi kasi tutol na si Kristo po ay anak ng Diyos. Lahat ng katina sa Kanya. Ang ngayon ng tutulan, Mang Boy, yung pag si Kristo po ay Diyos din. Sapagkat yung po ay hindi ayon po sa banal na kasulatan. Sapagkat, tandaan natin, hindi lahat ng tagapangaral na may hawak ng Biblia, may karapatang mangaral. Ang katunayan po, sa Roma 10:15, ito ang ating mga bata. At paano sila masisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ang mga sugo ng Diyos, kung ating mabasa sa unang Korinto 4:6, upang sa amin ay huwag kayong magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ang sugo ng Diyos ay hindi po humihingi sa nakasulat. Ngayon, ilang po ba ang iglesia na siya itinuturo po na pinasugo ng Diyos? Efeso 4:4-6, ito po ang ating mabasa. Mga uling talata. May isang katawan. Alam niyo yung kaboy yan, ang katawan po, yung po yung iglesia na mula si Kristo. Ang pangalan din po ay Iglesia ni Kristo. English po ay Church of Christ. Problema nga lang, napakaraming ngayon. Nagsasabi silang po yung iglesia kay Kristo at sa ating Panginoon Diyos. Subalit, nasa 5 rin pa sa isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Dapat ang doktrina nagkakaisa. At higit na lang ha, sa lahat sa po, isang Diyos at Ama ng lahat. Ito pong stand namin sa Biblia si Kristo. Ang tunay na Diyos para sa amin ay sa Biblia, isa lamang. Tumutukoy po sa Ama. Israel pero more pa? Okay. Ito ang katunayan po. Sa 1:27 pa. So si Kristo po ay takat na sa langit. 1:27. Siguro sa dito ulit ang gabi ko early. Sinabi sa ni Jesus, huwag mo hipuin sapagkat hindi pa ako nakakita sa Ama. Ngunit kumarong ka sa aking mga kapatid, sabihin sa kanila, akit ako sa aking Ama at inyong Ama, aking Diyos. At inyong Diyos. Ano pa kayo po? Si Kristo mismo, kinikilala ng Diyos. Ang sabi niya, akit ako sa aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Kaya ang turo ng mga apostol, ngunit taga ng ating ay isang Diyos lamang. At dito natin sa unang Korinto 11:7, ito po ang ating mga basa. Gayon ay wala sa lahat ng mga tao ang kalamangyan. Hindi lahat ang tao nito. Sapagkat nagdidiinan, pati si Kristo ay Diyos. Dito tayo ba sumuso sa turo ni Kristo? Ako'y tao. Ako'y nagmula sa Diyos. Kaya sila lahat nasabi niya, Ama, dumating ng oras. Ikaw
Hindi sinabing ako. Hindi sinabing tayong dalawa. Hindi tayong pakitay tatlo. Ako dati lang akong born again sa GIL Fellowship ko. Bumakala ko si Kristo yung Diyos. Ang totoo talaga yung mga talata. Wala Genesis hanggang Apocalypse. Pero, siguro, sabi nga, akala natin, Diyos si Kristo, pero kapag tinanggap natin, dahil nabag po sa lahat ng kantang Biblia. Sa Old Testament, sige, basahin mo ninyo, letra po letra, sinabi ni Kristo, siya ang Diyos. Isa pang 1 at 14, pas ninyo, nagkatawang-tao ang verbo. Hindi sila nagkatawang-tao ang Diyos. Basta yung verbo, salita, walang ngipin, di ba sa plano? Talagang plano ng Diyos, dagat panahon, magkakaroon ng Kristo. Di lang maging bilang ating tagapagligtas, pero hindi bilang Diyos. Yan po sa loob po ng Iglesia. Ano nga? Sige po, ano? Doon sa sinabi mo, dito at natanong ko, naniniwala ka ba na si Kristo ay nakitulad sa tao? Ito po eh. Kaya tinatanong kita, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na si Kristo ay nakitulad sa tao? Oo lang o hindi. Naniniwala ka ba? Si Kristo ba ay nakitulad sa tao o hindi? Una-una kasi. Tinatanong kita, oo o hindi. Hindi mali kasi. Hindi. Alin ang mali tanong? Anong mali doon? Tinatanong kita, si Kristo ba'y nakitulad sa tao o hindi? Kasi yun ang paksa ko eh. Tinatanong ko siya ngayon, tutulad mo yung paksa ko. Naniniwala ka ba na si Kristo ay nakitulad sa tao? Sumagot ka lang. Simple lang ang sagot. Kategorikal ang tanong ko, dapat kategorikal ang sagot. Tanungin kita, si Kristo ba'y nakitulad sa tao? Sagot, oo o hindi? Ano si Kristo, hindi natin. Hindi, tinatanong kita, oo o hindi? Sa mga unang Naniniwala ka ba? Hindi ba? wala siyang Sasagot ka lang. Di ba? Kategorikal ang tanong ko eh. Naniniwala, hindi tinatanong, bakit hindi mo pwedeng sagutin? Naniniwala ka ba? Kapalik, susagutin yung tanong niya. O sige, sagutin. Bakit hindi ko pwede sabihin? Yan eh. Sapagkat, unang-una, may tanong. Bakit may tanong? Anong mali sa tanong? Sapagkat, Sige, sagutin mo ako. Anong mali sa tanong? sabihin mo na. Oo, mali sa tanong. In the first place, pag sinabing verbo, wala pa Hindi ko tinatanong ang verbo, ang tinatanong ko, naniniwala ka ba? Hindi. Sapagkat, Eh, ako sasagutin mo, tinatanong ko eh, sagutin mo ako. Hindi ko tinatanong yung verbo, ito pa tinatanong ko. Naniniwala ka bang si Kristo nakitulad sa tao? una-una, hindi natin pwede sagutin. Bakit hindi mo pwede sa Sapagkat, Hindi lang. wala pala. Hindi mo alam. Hindi. Ito yan, Brad. Totoo ba yan? Hindi. Ito na, babagoy na tanong. Hindi mo Kapag si Kristo, wala pa siyang pre-existing sa Oh, kasilungan. hindi ko tinatanong ang Kaya pre-existent. simula pa Ito na. hindi mali. Hindi ko Kaya tinatanong. tinatanong. Alam, makinig ka. Sorry. Ito na. Hindi ko tinatanong ang pre-existent Christ. Ang tinatanong ko lang, nakitulad ba siya sa tao o hindi? Hindi natin pwede po. Tinatanong kita. Pag sinabi ko yun, Natakas ka. Alam, natakas ka. Eto, Sorry, Brad. ayaw niya maniwala. Ang tinatanong ko siya, Hindi ka rin pwede. kung nakitulad si Kristo sa tao, ayaw niyang sagutin. Sabi niya, maling tanong, wala rong pre-existent. Hindi ko tinatanong ang pre-existent. Ang tinatanong ko pa lang, Ganito yun. hindi, Pag ito lang, kasi, naniniwala ka hindi. Hindi, ito muna. Yun ang paksa ko. Ba't ka pumayag sa paksa ko? bakit ito Ito muna, paksa ko ito. Patutunayan ko si Kristo nakitulad sa tao. Ang tanong ko ngayon, pumayag ka dyan, tama. Sabi mo, tama ang paksa, tapos itanong, mali. Ganito yun. Ano naman ka niya? Ito tanong ko sa'yo. Naniniwala ka ba na si Kristo nakitulad sa tao? Hindi, oo, hindi. Hindi natin pwede sagutin tanong mo sapagkat Bakit hindi? sapagkat dahil mali tanong mo sapagkat Eh kung basahin ko sa Biblia, mali pa ba? ganito yun. Ayan, pag binasa ko ba sa Biblia, mali pa rin. Talagang bawa sa Biblia. Sa mga nasa Biblia, tingnan mo na, ito, babagoy ko na tanong, ayaw na sagutin eh. Nasa Biblia ba si Kristo nakitulad sa tao? Una-una si Kristo. Tinatanong kita, hindi, wala akong pakialam sa pre-existent si Christ. Tanungin sa akin, naniniwala ka ba na nasa Biblia si Kristo ay nakitulad sa tao? Oo, hindi. Naniniwala ka? Sagutin mo, tanong ko, naniniwala ka na sa Biblia si Kristo nakitulad sa tao? Talaga na sa Biblia. Sa mga tuwin, totoo. Pero, basahin natin na talagang totoo. Ito kasi ay iniiwasan niya. Yung nasa Biblia. Puro sinasabi niya, kanina, nung tinagtatayo, yung daw ang ayon sa Biblia, eh di ba natin ang ayon sa Biblia? O sabi rito sa Filipos, 2, sa talata po na ganito ang sinasabi sa 7. Kundi bagkus hinubad niya ito, at naging yung alipin, nakitulad sa tao. Mali ba to? Mali ba ang Biblia?
Kung talatang ito, mali, tama. Ito yan. Tinatanong kita muna, itong talatang ito, mali, tama. Ano, sagot? Hindi ka makasagot. Kasi ang Biblia na, sabi niya kanina, binanggit niya, hindi higit sa Biblia. O tama na, tama. Pero, Ito ba, Biblia? O hindi? o tama. Pero, Tama. Ayun, sagot, maliwanag na, sagot. Tama, nakitulad sa tao si Kristo. Ano? Nang hindi pa siya nakikitulad, ano siya? Sabi mo kasi tama eh. Nang hindi pa siya nakikitulad, ano siya? Sagutin na lang po. Sagutin mo yan. Sige. Nang hindi pa siya nakikitulad, sakali na siya tama, nakitulad sa tao. Nang hindi pa nakikitulad sa tao si Kristo, ano siya? okay. Hindi ko lagi ko. Hindi, ano siya? Ito, hindi ko sinasabi na si Kristo nakitulad sa tao. Una-una ka O, si Kristo. pinakayunan ko kayo sa lahat. Hindi ba totoo itong Biblia? Ha? O sige, babagoy pa tanong, hindi na niya kaya sagutin niya, nahihirapan na siya. Sundan ko ulit yung tanong niya, may mababasa ka ba ng si Kristo? Wala pang pre-existent. Yun ang lagi mo sinasabi, patulang kita. May mababasa ka sa Biblia na si Kristo wala pang pre-existent. Dahil sinasabi mo pinipilit sa akin, meron ba? Tingnan mo, hindi ka rin siya makapag. Meron ba? Sige, basahin mo na meron, na wala pa siyang, o wala siyang pre-existent. Basahin mo yan. Nako, mahirap sinagutan mo yan. Basahin mo. Ito yan. Na, hindi, huwag ka magpaliwanag. Ang hiningi ko, basahin mo kasi sinisingit mo, wala pang pre-existent. Basahin mo sa Biblia na wala siyang pre-existent. Unang-una, Eh, basahin mo. Saan mo babasahin? na Diyos po. Hindi, basahin mo. Hindi pa tinatanong pa ang tunay na Diyos. Ang basahin mo yung sinasabi mo, walang Basahin na pre-existent. lang po para maano. O, asan dyan? Ang walang pre-existent. Sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Asan dyan ang walang pre-existent? O sinabi kasi, Nasaan dyan? Ha? O, umiiral. Yan ang Tagalog yan. Hindi pa simula. Sino mo? Ano ibig sabihin ng pre-existent? unang-una, wala pang existence. Hindi, anong ibig sabihin ng pre-existent? Wala pang existence. Ano ibig sabihin ng wala existent? Wala pa sa pasimula. Sino nagsabi siya wala pa sa simula? Ang ibig sabihin ng walang existence, hindi umiiral. Sino mo, pati existence, hindi niya alam. Tama yun. Hindi na O tama pala, bakit na may mababasa ka ba kahit anong dictionary ng ibig sabihin ng existence eh, ano, kasimula? Mamamalita dyan to, kahit sa dictionary, kahit sa Biblia. Tinanong ko siya, tinanong mo, sinusundan ko lang siya, lahat ng tanong ko, hindi niya nasasagot. Naniniwala ka ba si Kristo yung nakitulad sa tao? Mali daw ang tanong. Pag hindi niya masagot, ano ang tanong? Binago ko. Binasa ko na lang sa Biblia. Naniniwala ka ba na sa talatang ito na nakitulad sa tao? Ay tama, sabi niya, tama. Ang tanong ko sa kanya ngayon, ito tanong ko siya, Ala, sinabi niya ni Kristo na sinakatulad sa tao. wala, hindi mo na malaman ng gagawin. Pero hindi siya ang tunay na Diyos na Eh, tinatawag. hindi ko pa tinatanong yung tunay na Diyos eh. Ang pinapaksa natin, si Kristo'y nakitulad sa tao. Pero anong tanong mo sa akin? Totoo sa Biblia na nakitulad si Kristo sa tao. Pero ang tanong ko ngayon, na hindi pa siya nakikitulad, ano siya? Wala siyang pasimula. Hindi ko tinatanong ang pasimula na yan. Pasimula. Nung hindi pa siya nagkakatawang tao, nakikitulad sa tao, yun ang paniwala yan eh, biblical yan eh. Ano ang kalagayan niya? Tao ba siya o Diyos siya? Wala pa siyang pasimula. Hindi, tinatanong ko ito. Kapag unang Nakitulad sa tao. O maliwanag yan. Nakitulad sa tao. Sa mga twist, kung natulad sa tao, bago siya makitulad sa tao, ano siya? itong sa namin. Si Kristo po ay hindi. Hindi ko tinatanong ang tanong mo. Tinatanong kita kung sagutin ba ko sa Biblia, kaya hindi nga sa Diyos eh. Kung mabasa ko, no, ito naman, napapakita ko sa'yo. Lagi na kasi walang pre-existent. Ito, tinatanong ko sa'yo. Sabi mo, walang pre-existent. Sino ang una? Si Christ, si Abraham. Tinatanong kita. Tinatanong kita. Tinatanong kita. Sino ang una? Si Abraham, si Christ. Sabi niya, walang pre-existent eh. Walang pasimula eh. Wala pa sila pasimula. Tinatanong kita. Sino ang una? Si Abraham o si Kristo? Wala ng Diyos muna. Hindi ko tinatanong ang plano. Ang tinatanong mo yung existence. Yun ang pong Really, I'm sorry mo. Siguro. Yan. Aliwanag yan. Hindi na kailangan yun. Yung second. Ang amin Ibig po, sabihin niya, ano, teka, sandali po. Tama yung sinabi ko sa'yo. Kailan ba? Wala makakasagot. Ano pangalan mo, sister? Tapos ayaw mo maniwala. Judy, eto, pakita ko sa'yo. Nung siya nagtanong sa akin, sinagot ko ng husay. Hindi ako sumagot ng walang talaga. Natin. Nang tinanong niya, ilan ang Diyos? Binasa ko, may makikilalang iisang Diyos na tunay
ikaw at siyang sinugo. Nung ipaliwanag niya, binago niya. Pag sinabi Nung ipaliwanag niya, tinan mo, nung ipaliwanag niya, inalis niya, hindi kasi ganyan, inalis niya yung at, tinan mo, daya. Isipin na tayo kasi, ilan mo nang itayo mo, nung basahin mo, tinan mo, kapatid, matuloy ka muna, kanina tinatanong ko, tinan mo, kapatid, may isang Diyos lang, tinan mo, Mr. Perlin, wala tayo magagawa, ayaw niya maliwanagan eh. Hindi ako kasi. Sabi ko na yun, nalala ka na. Kasi kayo... Hindi. Kaya wala ka lang. Paano na yan kasi? Ewan ko sa'yo na. Ito na naggusto na rin. Wala. Mayo ka agad eh.